Eto, alam ko nagsasama ka na din sa ba- bawat ano, bawat bawat oras na nakikita mo naman sa sarili mo na alam mo na, yung pakiramdam. Kasi yung beses halos palagi kong hinayaan yung sarili ko ng pakiramdam ng ganito eh. Pero hindi ko napapansin. Nilalagay ko nilalagay ko palalo sarili ko sa mapapanganib na mga pagdedesisyon tulad ng yun, mag-alala, mag-isip-isip ako ng mag-iimbento ako ng mga posibilidad na halos hindi mangyayari. O kung mangyari yun, wala din kwenta kung magiging ayun, kung ano yung naisip ko, ano yung pagkatao, anong tingin ko sa sarili ko, how would I react to that situation if that really happened. At inimbento ko nga ito sa isip ko at natakot ako sa inimbento kong inimbento kong resulta. Ayun ako, takot, kinakabahan kasi di ko alam gagawin ko ulit. Sa tingin ko, hindi lang to walang kwenta, kundi napaka panganib. Sobrang lala ng pinapasok mong to eh. Yung mag-alala bago ka matulog. O yung hayaan mo na lang sarili mo na kahit na, ayun, nabibigatan ka, di ba? Nabibigatan kaya may karapatan ka din na magalit. Ayun, karaniwan, malungkot pagkatapos kong magalit o pagkatapos ng araw. Karaniwan to eh, bago ako matulog. Instead, dapat natahimik na at mag-iisa na naman ako. Siyempre hindi ko maiiwasan yun. Pero maiiwasan ko din yun pero dapat ko din iwasan yun dahil this is not the way. Hindi ito yung paraan para naiayos ko sarili ko. Tangina, hoy, ikaw to na nga ako na magpapalakas ka pagkatapos ng high school. Babalik ka ng mas malakas. Yun, natural lang na kailangan mo talagang maghirap eh. Pero hindi magdusa. Magkaiba yun. At isa ka na dun sa mga nagbibigay sa'yo ng kahirapan. Ikaw yata yung isa sa mga pumutulong ng kung bakit ka ganito, bakit ka nakaganyan palagi. Bakit ako nagkakandahirap sa wala? Kasi hinayaan ko na naman sarili ko na ang problema sa mga bagay na wala talaga akong control. Wala akong control dito sa bagay na hindi ko naman inisip noon pa eh. Tulad ng yun, pagbabasa ng libro, hindi ko inaasahan na magiging ganun ako kaseryoso. Hindi ko inaakala na dito ko rin
pinapahirapan sarili ko ng lubusan. Isa sa rason kung bakit ayun, gusto kong makasabay, gusto kong maging kasing talino at para lang may masabi akong matatalinghaga sa harapan buong klase, buong mundo. Magandang rason yata sa tingin mo. Pero walang kwenta din yun eh. Walang kwenta din yun. Kasi alam mo kung bakit. Kasi babalik ka din sa tunay mong sarili. Mahina ka pa din. Oo. Sabihin mo yung sarili mo kung gaano ka walang kwenta, wala kang silbi. Ikaw lang nagsasabi mo. Hindi yung mundo. Hindi yung anong pinaparamdam mo sa iyo ng tao na to. O yung sino mang hindi magalang sa iyo. O nabigla ka na lang talaga sa mga taong nakapaligid sa iyo. Binigla ka kasi di mo inaasahan. Like it or not, ganun kumaan yung mundo. Ikaw lang to yung nag-iisip ng masama kasi di mo kayang tanggapin. Pero ito yung ano yun. Bakit ba hindi mo kaya? Dapat mo nang iwasan to. Dapat mo nang sumuko. Kahit na, sabihin natin napaka-imposibleng bagay na sinusubukan ko. Yung hamon to, baka hindi talaga ito yung laban. Baka wala talaga ako sa mga league. Wala pa ako sa antas na yun eh. We take it by step by step, small steps, baby steps. No, there's no plan. You just have to do it. On the point, no plan. You just being you. Yes. Siguro perhaps I will require some contingencies and plans, and honestly hope for the better. Things will turn out right. And then, ayun. And the thing about expectations, even hopes, at para sa taong tulad ko na madaling mabigla, easy to overreact. Madali para sa akin na maramdaman yung mga bagay, masaktan, magalit kasi dinidibdib ko yun eh. At alam mo yung pinakamahirap talaga para sa akin. Paano ko kaya ilalabas yung nasa loob ko? At ayun, sinubukan kong isulat lahat sa mga papel. Ayun, free writing. At gumagana. Sa tingin ko, gumagana. Yung gumagana, ito lang yata yung pinakagumana sa akin. Ano man yun. Pero yung nagawa ko, sa tingin kong gumagana, ay yung hayaan ko na lang. At yun, sinabi ko nga ito sa isang journal ko, let it go. But it's not just about the noise, yung ingay. Pero yung compassion.
Umiwas muna tayo kay humility, but more on compassion this time. And yes, yes, kindness. Maybe this is for Harry. And alam mo tong si Harry, mahilig, palagi siya mahilig maglinis. Mamigay. Ayan din yung kung bakit siya, sabi niya yung rason bakit hanggang ngayon nananatili pa din akong isang mabait. Sa pinakamalalim na antas ko, mabait akong tao. Wala akong agad na, kung kaya ko lang sarili ko na maging blanco, no second thoughts. Honestly, I'm really just that kind. Ganun ako. Minsan masyado akong mabait. O sobra. What you get isn't as important as who is giving it to you. Ang makakuha mo ay hindi kasing halaga na kung sino ang nagbibigay nito sa iyo. And getting there is half the fun. Sino ba nagsabi sa iyo na kailangan mo muna gawing miserable yung sarili mo bago mo ayusin ito? Bago mo linisin yung mga nakakalat sa paligid mo, yung mundo mo? Kailangan mo munang tanungin ang bawat bahagi sa sarili mo. Bakit ka ganyan? Bakit mo ginagawa ito? Bakit ang sobrang hina mo pa din sa itong matagal mo nang sinimulan pero hanggang ngayon hindi mo pa din kaya? O nahihirapan ka pa din tiisin. Perhaps I've been too judgmental about me and too much on others. Too much on everyone. Masyado akong mapag-usga. Biglaan. Because my rules are absolute. Ideal world. Sineryoso ko yun. Kasi dahil sineryoso ko yun, nakaroon ako ng isang point of view na kung ganun gustong mundo, wala na akong pake sa anong mundo ngayon, ano sa labas. Kasi sobrang iba yung mundo ko at sa kanila. At yung palagi kong kinikilingan yung akin You see, there's no balance. There's no balancing that two worlds. Walang nabubalanse sa yung dapat mong balansin. Kasi kung hindi ito balanse, mararamdaman mo yung extremes naturally. At dahil madali mong mararamdaman yung extremes na yun, sadness, happiness, even happiness, right? Ayun. Pag sumobra to, di mo na mamalayan anong talaga importante. Mga tutunan mo,
Sa halip na nabulag ka kapag sumobra ka. Kaya, ayun, dapat dapat maging maingat tayo sa mga sinasabi natin sa ating sarili. At kaya minsan, mas mabuting mablangko na lang talaga kaysa yung aksidenteng makapagsabi ka pa ng masama bago mapaya ang gawin ng tama. Bago mo gawin ng nakarapat, ay, there goes my inner demons. I think this is a unique entry because it's balanced. Probably one of the balanced ones. And mainly because I haven't thought of this through. I don't know what's to honestly plan after this. But I can say I'm getting a bit better when it comes to not controlling, but I'm leaning on to more that neutral side, between acceptance and neglect, or confusion and acceptance. Nasa gitna na yata ako, o paparating doon, konti-konti. Basta importante yung hayaan mo na lang yung proseso. Enjoy the process. At sana matunghayan mo din yung mga nagawa mo na, yung mga napahirap sa iyo noon, at hindi yung mga sa tingin mong magpapahirap sa iyo. Kung kinaya ko yung mga napahirap sa akin noon, yan, kasama na dyan yung pandemic, Wi-Fi outbreak, pandemic, Grace, Ate Billy, work immersion, JDVP. Here's all in the past. Ito yun, hanggang ngayon, kinakalaban ko pa din. O yung, sa ngayon, may kinakalaban pa din ako hanggang ngayon. That's the thing, wala akong katapos ng laban. That's always happy natin. So yeah. Oh yeah. Alam mo yung isa pang malaking tulong. Ayun. Hindi ko na hayaang this new habit I'm developing of not caring about having second thoughts. I just gotta do you. Hindi ko masabi kung paano yun. Pero alam mo yun. Yun. Kasi magbigay na tayo ng isang halimbawa. Pagbibili ako ng mga makakain ko. Alam mo na, pipili ako ng pipili. Ayun, sinusuri ko muna bago ako bumili. Alam mo naman, kailangan maging maingat. Pero, dude, gutom na po ako. Ayoko na pong magtagal. Gusto ko lang kumain. Bibili mo. Bakit mo
Dude, bakit ka pa maghihinaya? Kung gutom ka, bakit ka maghihinaya? Kung gusto, like, and this, that turns into, kung gusto mo, bakit ka maghihinaya? Kung hindi mo talaga gusto, doon ka maghinaya. Pero gusto ko dahil I had to. Gutom ako. Nagugutom and I need it for survival, to live, and because I need my energy as well. Ganun kasimple. At hinayaan ko yun. Sobrang daming oras ang na ipon. Wala akong nasayang ni isa. Yun. Mas naiwasan ko mag-procrastinate. Magpaliban ng oras dahil sa naghinayang ako. Di ako nag-abala sa oras. Kundi nag-abala lang talaga ako sa mga anong pakiramdam ano nga ang pakiramdam ng kasalukuyan. At ayun, wala talaga akong pake. Kaya nawala din yung ilan sa mga nagpapakaba sa akin. So that's always a plus. And maybe this entry is for Harry the horrified Harry, or Harry the German, whatever. Okay, Harry, it's not about how much we put in, it's about how much love we put in the work we do.